Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Meron tayong mga kababayang nagbalik loob sa ating pamahalaan. Matagal silang namundok, yung iba nadaya daw ng mga gandang salita at mga pangako sa kanila. Kaya sila ay nanatili sa bundok. At yung iba naman, yung mga makakaliwa, isinusulong daw kuno ang magandang reforma ng Pilipinas, pero hindi po natupad. Kaya po sila muling nagbalik sa ating pamahalaan. At nais kong ipakilala sa inyo at iparinig ang ilang testimonyal ng mga kaibigan natin na nagbalik loob. Hindi lahat ng sumuko ay maganda ang kinahatnan ng kanilang pamumuhay. Sa inyong palagay po, sa pagsuko nyo sa gobyerno ngayon, gumanda na po ba ang inyong buhay? Kasi sa pamamagitan po ng pagsisikap namin na makahanap ng sarili naming ikabubuhay, masasabi po namin gumanda na. Yung mga binigay po sa amin ng gobyerno, hindi yun kabayaran. Opo. Kasi po ang sinasabi po sa amin, mga bayaran kami Mga taksil ng revolusyon na bayaran. Pero hindi po yun ganun. Kung ano man po yung mga naging assistance na naibigay po sa amin, karapatan po namin yun dahil mamamayang Pilipino din po kami na dapat nabibigyan ng serbisyo Tama. ng gobyerno. Opo, kasi kung nasa bundok kayo, paano kayo mabibigyan ng serbisyo ng ating pamahalaan? Di ba? Yun ang isa siguro nga mas magandang sabihin natin doon sa inyong mga kasamahan na magbalik loob na rin sa pamahalaan para yung serbisyo ng ibinibigay ng ating bansa ay makamtan nila at hindi na sila mamundok. Ayun, sa mga dati po namin mga kasamahan, sabi ko nga kanina, hindi ito sa pilitan. Pero mag-isip kayo habang may panahon pa. Huwag niyong hintayin na mawala pa yung buhay ninyo bago kayo makaisip na magbalik loob. Kasi pag namatay na, wala na. Hindi na mapag-isip. Opo. Kaya ngayon, marami naman na pong nagpapatunay na ang mga nagbabalik loob ay hindi naman namin sinasabing maganda ang buhay namin, na maganda o yumaman kami. Pero masasabi namin mas tahimik. Malaya kami. At kaya pa rin naman nating mag-serve the people. Yes. Kahit hindi humahawak ng armas. Ayan. Hindi po kayo natatakot na ibigay ang inyong pangalan sa ating pamahalaan na baka nga balikan kayo ng mga dati nyong kasama? Hindi po, kasi ako po, masasabi ko po na wala naman akong ginawang masama sa kanila. Wala po akong naipahamak na tao, wala po akong naipapatay na tao, wala po akong naipakulong na tao. Kaya hindi po ako matatakot na ilantad yung aking sarili. Actually, breakthrough ko po ito ngayon kasi ngayon lang po talaga ako humaharap sa mga ganitong klase ng interview. Opo. Nung una po, in denial din talaga. May takot kayo? May takot pa. Pero ngayon po, para sa serbisyo sa bayan, gagawin po namin ang lahat. Ayan, narinig natin mga kababayan, Kaya yung mga kababayan natin, Tita Weng, na hanggang ngayon ay namumundok pa, pagbalik loob tayo sa pamahalaan para maging payapa po ang takbo ng ating buhay at wala tayong inaapig kapwa. Oo nga. Siyempre, nagpapasalamat tayo kay Miss Julian Castillo ng NTF-EPLAC, representative from Buklod, Kapayapaan Federation Incorporation. Salamat po ng marami sa inyo at sana marami pa ang mga kababayan nating bumaba dito sa Kalatagan at sumuko sa ating pamahalaan para maging payapa na po ang bansang Pilipinas. Magbalik loob. Opo. Isa pa pong testimonial mula po sa makakaliwang mamamayan ng ating lipunan. Pakinggan po ninyo.
Ano nga pong pangalan niyo, ma'am? Magandang umaga po. Ako po si Menchi Marcillones, na dating leader president ng Umbrella sa North Bini, Bignay. Po, ayan. Salamat po sa Panginoong Diyos at nagkaroon kayo ng isipan para magbalik loob sa ating pamahalaan. Ano po ang inaasahan nyo ngayon na nagbalik loob na kayo sa ating pamahalaan? Tunay nga po na nagpapasalamat din po ako kasi ang daan po at naging tulay ay ang ating mga kapulisyan at ang ating kasundaluhan. Ang inaasahan ko po, alam ko po na nandyan lamang po at na hindi na po kami matatakot at hindi na rin po kami mangangamba sa ano pa mga kaguluhan. Dahil lang po nandito na po kami sa ating pamahalaan, maasa po ako na marami pong tulong na ibibigay po sa amin. Yun po ay malaking tulong para sa pamilya at sa amin po. Ayan. Sa mga kasamahan nyo po na hindi pa nagbabalik loob sa ating pamahalaan, ano pong yung masasabi nyo sa kanila? Sa pamamagitan po ng pagbabalik loob namin, kami na rin po ang naging mapagbantay para po wala na pong pumasok ng mga kaliwang grupo sa aming area, sa aming lugar. Kung meron man po, patuloy pa po ako na kumikilos para malinis po ng tuluyan ang Valenzuela. Ayan, opo. Salamat po ng maraming sa inyo kasi kayo po ang naging kasangkapan para yung mga kasamahan nyo dati ay magbalik loob po sa ating pamahalaan. So, malaki po bang inaasahan nyo na tulong mula sa ating pamahalaan? Opo, malaki pong inaasahan po namin tulong kasi alam naman po namin na ang aming siguraduhan at ang aming katahimikan ay magmumula sa ating pamahalaan. Ayan, isang tanong na lang po. Bakit po naisipan nyo nung mga unang panahon na lumaban sa pamahalaan? Katulad po, nalinlang po, ng mga kasinungalingan, mga black propaganda po. Una po, kasi nandun po kami sa lugar ng marginalized, yung mga mahihirap at mga walang hanap buhay. Doon po nila inumpisahan para kami maakit, magkaroon po sila ng pagpapalawak, pagpapalalim ng mga maling ideolohiya at mga maling doktrina po nila. Ako po yung nauna po, tinuruan po nila para lumaban sa ating pamahalaan na nakapagpalawak po. Yun po ang nakakalungkot doon. Pero sa ngayon po, binabalik ko po sila sa ating pamahalaan. Oo, hindi. Yung pagsisisi ninyo ay hindi pa naman hulian lahat dahil naibalik nyo sa ating pamahalaan mga kasama. Ilan po kayo ngayon? Sa ngayon po sa aming lugar po, ngayong pag-uod po na to ay 31 po lahat sila. At yung nandun na po na nakapag-uod na ito, natulungan ko na rin po ay 30 po pa, 300 po 300 plus. Wow, ang dami na. Opo, at inaasahan po ng ating pamahalaan na tuloy-tuloy po ang inyong pakipagkaisa. Opo, ito na po ngayon ang aking inilagay sa aking puso na patuloy po ako na makipagkaisa sa ating pamahalaan. Ayun, maraming salamat po. Yes po. Bye-bye po. Ayan, di ba? Narinig nyo ang kanilang testimonial. Ang Tita Weng, ang madali palang mahikayat ay yung mga broken family, yung nahihirapan sa buhay na ito, nakikinig doon sa mga pangako kuno na ibibigay sa kanila. Pero dahil sa pagsisikap po ng ating mga nagbabantay sa ating mga pamayanan, gaya ng mga kapulisan, yung mga barangay tanod, yung mga ahensya ng gobyerno, napapabalik loob natin ang ating mga kababayan. Pakinggan natin ang interview ko kay Chief Police ng Valenzuela, si Joseph Gilpardo Talento, Police Colonel ng Valenzuela. Pakinggan po natin. Chief of Police ng Valenzuela. Turno po from Margo TV Broadcasting Network. Nasisiyahan po ang ating puso kapag yung maraming kababayan natin na nagbabalik loob sa pamahalaan
ano po ang magandang ibinibigay nyo na programa para sa mga kapatid nating sumuko? Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po, programa na naayon sa NTV. Saka yung sa extension po, sa pinakakanan, ang ibig sabihin po nito, kayo po ba ay senior, junior, the third, the second? Ang ating EAP, lalo na po ang NCRCOM, kung saan sinayos po nilang programa nito, pagbabalik loob po and off alin sa ating 31 na miyembro na nagbalik loob po ngayon at nanumpa sa ating PLG Director ng Valenzuela City. Ibinigay din po naman ng DSWD Next po, tapos na po tayo magpagsulat ng pangalan. at nabanggitin po nila na may din po niyang kaukulang cash na suporta sa kanila din po sa ating lokal na pamahalaan. Yung mga programa po na specifically na ginawa po ng NTV CAC sa pangunguna po ng NCR po ay matama po namin susubaybayan kung paano din po at anong may tutulong ng Philippine National Police, especially ng Valenzuela City Police. Ayan. Panawagan nyo po sa mga kapatid nating hindi pa bumabalik sa ating pamahalaan. Para po sa ating mga kapatid, kapwa natin Pilipino, dito sa ating sa Valenzuela at sa buong Pilipinas, kayo po ay hinihikayat namin na magbalik loob na po muli sa ating pamahalaan sapagkat iisa lang po ang ating tinatayuang bansa, hindi po tayo magkakalaban. Naging magkaiba lang siguro ang prinsipyo dahil sa sumapi na kayo sa kilusan, pero kung marinig nyo sinabi ng mga dating naging membro na pinagsisisihan nila kung bakit sila naging kaanib at kung paano sila naging gamit kung paano mahikayat yung iba ay pinagsisihan nila at sinabi nila magbalik loob na rin kagaya ng ginawa nila. Ayun, opo. Chief Police ng Valenzuela, Police Colonel ng Valenzuela po. Maraming salamat po sa ating Chief of Police Bashakito, Colonel Police Talento. Sana po ipagpatuloy niyo po ang pag-monitor sa ating mga kababayang sumuko na hanggang sila po ay lubos nang makarecover sa kanilang nagiging sitwasyon noon. Isa pa po, at ito ang may utak ng mga pagsuko ng ating mga kababayan. Sabi ko nga kanina, good job, Colonel. Talagang ginagawa nyo ang inyong trabaho. Yes, pakinggan po natin. Para mapamahal. Ayan, pakinggan po natin si Lieutenant Colonel Judeline Blas, Philippine Army. Nagagalak ang puso natin kasi pag may mga ganitong aktibidad na bumabalik sa ating pamahalaan, ano po ang masasabi nyo tungkol sa mga aktibidad na inilalaan ng ating pamahalaan para sa mga kababayan nating nagbabalik loob? Tayo po ay natutuwa at itong pagkakataong ito na nakikita na witness natin yung pagbabalik loob ng ating mga kababayan ay isang manifestation na nagbunga ng positibo yung pagkakaisa at sama-samang effort ng ating mga kasama sa pamahalaan at iba't ibang ahensya na naglalayong paigtingin yung pagkaunlaran at kapayapaan sa ating mga pamayanan dito sa Metro Manila. Kaya tayo po ay natutuwa dahil nakita natin yung pagbabalik ng liwala sa atin ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng mga ganitong pagganapan na pag-take off ng allegiance nila sa ating gobyerno. Ano po ang masasabi nyo doon sa kanilang mga kasamahan na hindi pa nahihikayat na bumalik sa ating pamahalaan? Ito po yung ating masasabi, ang inyong kasundaluhan, kasabay ng ating mga kaagapay sa pamahalaan at iba't ibang ahensya ay naririto lamang po kami upang kayo ay tanggapin at magbalik loob po sa ating pamahalaan upang sa gayon ay maging katuwang din namin kayo sa layunin na mapanatili at mapaigting ang kapayapaan at kalagayan dito sa ating pamahalaan. Ayun, maraming salamat ma'am at good job. At ang ating mga kababayan ay natatama sa landas ng kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng mga programa ng ating lipunan, nakakamit na nila yung kalayaan, hindi na gaya nung testimonya ni ma'am na namumundok, maraming namatay. So isang testimonyal na kapakipakinabang sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang lahi po natin ay iisa, lahing Pilipino. Ano po ang masasabi nyo pa para patuloy na umunlad
yung ating mga mamamayang Pilipino? Tayo naman po sa mga kasundalohan ay hindi naman natin ito magagawa ng walang tulong at effort din ng ating mga kasama sa iba't ibang ahensya, sa local government units at iba't ibang stakeholders na mayroong binibigay na suporta upang mahikayat natin ang ating mga kababayan na nakikita natin na nasa bihis pa na landas na naway magbalik loob na sila sa atin. Ayan mga congratulations po. Talagang humahanga po ang mga mamamayang Pilipino sa mga government agency na ang layunin ay pagkakaisa at matulungan ang ating mga kababayan. Thank you, Le. Thank you, Le. Lieutenant Colonel Deodelen Blas. Blas. Okay. Mabuhay ka po at sana dumami pa ang lahi mo para mas marami ang mabalik loob sa ating pamahalaan. Yes po, Ma'am Jodilyn, you deserve our salute from the Palace of Executive Power dito lamang po sa Margo TV Broadcasting Network. Papahapyawan ko lang po sa inyo at ipakikita kung paano po nanumpa yung ating mga kababayang nagbalik loob. Ito po, panoorin nyo sandali. Itaas po natin yung ating kanang kamay po. Taas natin ang ating kanang kamay at repeat after me, no? Okay. So, yung mga blanco dyan ay pag-ipin niyo yung pangalan nyo at yung pangalawang blanco dyan sa hawak yung papel, yung anong organisasyon kayo at anong chapter. So, ako si isang mamamayan at miyembro ng ay buong sumusuporta sa mga programa ng ating gobyerno sa pamamagitan ng kapayapaan at kaayusan. Sa pamamagitan ng aming mga tungkulin at pagtupad sa mga gawain na makakatulong sa ating komunidad. Ayan, napapansin nyo po. Napapansin nyo po yung kanilang panunumpa. Talagang taos sa puso ang kanilang panunumpa at pagbabalik loob dyan sa ating pamahalaan. At siguro nagsawa na rin sa buhay tago. Tago na tago parang daga, di ba? Kaya kay Miss Sodigo Valencia, correction daw, yung go po daw ay ganda, hindi daw pugo. Sabi ni DILG City Director Miss Sodi Valencia. Salamat po ng marami sa inyo. Talagang overwhelming po ang nararamdaman ni Tito Mel habang nandyan po tayo sa conference na yan. Natutuwa tayo, Tito Weng. At ang dami nila, Tito, ha? Oo. Siguro, sabihin natin, nagising na sila sa buong katotohanan or nagsawa na sila Ayun nga. sa buhay tago ng tago sa sariling bayan.